Hello po mga kakusina, kumusta kayo diyan? Ngayong araw na ito ay meron na naman tayong matututunan na isang simpleng recipe, masarap na pangmeryenda. Ang mga sangkap ay makikita lang sa ating mga kusina. So paano? Huwag na nating patagalin, umpisahan na po natin. Tara guys! Bale dito, gumamit lang ako ng 5 peraso ng sliced bread. Bale leftover po 'tong tinapay na 'to, naka-stock lang sa ref. Kaya naisipan ko pong gawan siya ng recipe. At isa pa po, marami din akong napapanood sa social media na puwedeng gawin sa mga natirang tinapay. Halimbawa, ayaw na nating kainin dahil una, wala tayong palaman or naubusan tayo ng palaman. Puwede natin itong i-try guys. Napakadali naman itong gawin. Sa 5 pirasong sliced bread, bale hiniwa-hiwa ko lang ito ng maliliit. After po na nahiwa natin ito ng maliliit, lagyan natin ito ng 2 piraso na itlog. Tapos, i-mix lang natin siya ng mabuti para mababad po yung tinapay dun sa itlog at the same time, para po lumambot yung tinapay. Bale nagdagdag pa nga pala ako dito ng isang itlog kasi, medyo dry pa po yung tinapay kaya dinagdagan ko pa siya ng isang itlog. Pagkatapos ay i-minix ko lang siya ng mabuti. Kapag na-mix na po natin ito ng ayos, kailangan i-rest muna natin ito kahit mga 30 minutes para maka-sure po tayo na well combine yung ating tinapay dun sa itlog. After 30 minutes, okay na po ito. Pwede na po natin itong lutuin. Bale gagamit lang ako dito ng isang non-stick pan. Pero kung wala po kayong non-stick, okay lang naman po yung kawali. I-grease po muna natin ng oil yung ating kawali. Pwede po ang margarine or butter. Pero ako po kasi oil lang yung ginamit ko. Kapag nag-grease na po natin, pwede na nating ilagay yung ating bread mixture. Sa paglalagay naman, pantayin lang natin ito para po maging pantay yung pagkakaluto ng ating tinapay. Takpan natin ito tapos lulutuin lang natin ito sa napakahinang apoy kasi madali po itong masusunog. Kaya dapat hinaan lang talaga natin yung apoy nito. Mga ilang minuto lang naman okay na to. Kapag napansin nyo na medyo dry na po yung ating tinapay, pwede na natin itong baliktarin para po maluto naman yung nasa kabilang side. Bale dito yung niluto ko is parang sunog po yung yung ibabaw. Pero huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman po yun makaka-apekto sa lasa niya. So once na nabaliktad na natin, lalagyan na po natin ito ng mga toppings. Sa paglalagay naman ng toppings, nasa atin na po kung ano yung mga ilalagay natin. Bale dito naglagay lang ako ng tomato ketchup, tapos sliced ham, tapos yung pineapple tidbits, hiniwa ko lang po yun ng maliliit. Bale simple lang talaga yung sangkap na nilagay ko dito kasi yun lang po yung available dito sa aking kusina. Bale, nagluto lang talaga ako nito para pang merienda po namin. Ang last na inilagay ko dito ay yung cheese. Bale, ginadgad ko po yung cheese para maganda siya tignan at saka mas maraming cheese, mas masarap po yung ating pizza bread. Nasa inyo po yun kung gaano karami yung ilalagay nyo. Pagkatapos po nito, lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy uli. Bale tatakpan lang natin ito pagkatapos lutuin natin ito ng mga ilang minuto. Madali lang din naman po itong maluto. Basta nakita na natin na nagde-melt na po yung cheese, okay na po yun. Pwede na po itong hanguin.
Tignan nyo, mga kakusina, luto na yung ating pizza bread. Bali, hanguin na ito. Pagkatapos po ay hihiwain na natin at pwede na nating i-enjoy ang ating pang-merienda. Pwede pa na talagang gawin yung ating mga leftover na tinapay. Marami pa pala tayong magagawa ditong recipe. Basta maging creative lang tayo pagdating sa mga pagkain. Huwag natin basta na lang itatapon yung mga natitirang pagkain kasi meron pa tayong magagawa dyan na ibang mga recipe. Kagaya nito guys, nakagawa ako ng isang pang-merienda namin dahil lang sa leftover na tinapay o diba? Alam niyo ba napakasarap po nito? At saka kahit medyo na brown yung ating tinapay, hindi po ito lasang sunog. At saka napaka lambot din ng ating tinapay na pizza. So, try nyo na rin ito guys. Sure akong magugustuhan nyo ito. Pagdating naman sa mga toppings, nasa inyo po kung ano yung mga ilalagay nyo kasi marami tayong option pagdating po sa toppings ng ating pizza bread. So, paano po mga kusina? Hanggang dito na lang muna yung ating video. Sana meron naman akong naibahagi sa inyong isang pang-merienda recipe. Sana po i-try nyo rin itong gawin. Thank you for watching po at sa susunod na lang uli na ating mga video, pakisupport na rin po ang aking Facebook page. Salamat po at ingat kayo lagi. Bye-bye!